Alamin natin ang lagay ng panahon na nakapasok na ba yung LPA na minomonitor ng Pag-asa. Benny, magandang umaga sa'yo. Good morning po, Miss Laila. Sa ngayon po ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung minomonitor natin na low pressure area that is as of 7 in the morning. So yung huling location Mhm. nito is 1,015 kilometers po silangan ng southeastern Luzon at nananatiling mataas ang tsansa na maging isang bagyo or tropical depression ngayong araw. So papangalanan po natin itong Quiapo kung sakasakali yung magiging panglabing isang bagyo for 2026. Mhm. At yung nakikita nating track naman ito is heading towards pa rin po dito sa Northern Luzon. So maaaring sa Friday or sa Saturday, meron direktang epekto po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at mga ilang areas pa ng Central and Southern Luzon. Yung malalakas po na hangin, posible hanggang wind signal number 2 dahil nakikita natin posible hanggang tropical storm category po ito. And then yung mga pag-ulan din po, posible na malalakas, lalo na po dun sa mga daraanan mismo ng bagyo. Samantala for the rest of the zone, gayon din ng Visayas and Mindanao, may habagat po tayong mararamdaman. Simula po ngayon hanggang sa weekend. And we're seeing po that within the next 24 hours, uulanin ang Visayas, Mindanao, gayon din po ang Palawan dahil sa habagat. And then yung Bicol region, yung trough or yung outer part ng low pressure area, magdadala rin po ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms for today. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy pa naman at may chance lamang po ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Mhm. Yung muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo.